Maganda po yung pag-uusapan natin. Hallelujah, nakaka-excite actually. No? Kasi meron tayong mga tanong sa buhay. Ano ba yung plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung God's will ni Lord para sa akin? Kaya nakapagtanong na ho ba nun? Lord, ano ba? No? Nakakatuwa si Nanay Inday eh. Kasi bakit? Ang dami niya napuntahang samahan, religion. Pero sabi niya nga, dinala siya sa truth. Amen ho ba? Amen. Sino po dito alam na sa truth siya? Wala pong ibang truth. Si Jesus lang. So pag pinag-uusapan po katotohanan, dapat puro patungkol sa Diyos, puro patungkol kay Kristo at sa tinapos niyang gawa. Amen ho ba? Ako ho, nagkaroon po ako ng paninindigan sa sarili ko na kapag mali, hindi ko susuportahan. Pag alam kong mali, hindi ko sasang-ayunan. Pag alam kong mali, tatayo ako sa paninindigan ko, hindi dapat siyang magpatuloy. Dati ho ako, sumusuporta ako sa mga pastor. Sa mga dati naming simbahan. Kasi, kala ko, katotohanan yun. So, supportive tayo doon kasi gusto natin magpatuloy yung ganung gawain. Pero nung nalaman ko yung katotohanan, tinigil ko po. Yes, kaibigan ko sila. Yes, kamag-anak ko sila. Pero dahil mali, di ko po susuportahan. Mahal ko sila. Pero dahil mali, sorry, I will stand na hindi ko sila susuportahan. Amen ho ba? Ganyan po katibay. Kapag pinag-uusapan po katotohanan, pasensyahan. No? Bakit ho? Kung magpapatuloy ako suportahan yung mali, mas lalaganap yung mali. Kaya tinuturo natin, totoo. Tapos susuporta ka sa mali. Di maglalaban yan sa bandang huli, parehas lalago, mas kawawa yung tao nakikinig. Hello? Lagi ko po iniisip, ang magbe-benefit sa pangangaral na salita ng Diyos, hindi lang po yung preacher kundi yung nakikinig. Pag mali yung na-share sa inyo, magiging mali buhay nyo. Amen? Kasi tatanggapin nyo yung mali, maipapabuhay nyo yun. Tulad ng kwento ni Pastor John. Sineshare niya yung kaibigan niya, kaklase niya. Napunta sa mali. Namatay. Kawawa eh. Amen ho ba? Bakit? Sineshare niya na ng katotohanan, napunta pa sa mali. At etong mali na to, ang lalaki na simbahan. Kasi bakit? Sinusuportahan ng iba. Hello? Amen ho ba? So, pag-uusapan po natin, hallelujah, sa umaga na to, hindi po patungkol doon. Pinaalala lang ng Lord sa akin na kailangan matibay tayong tumayo sa katotohanan kasi may ksina ho ang panahon eh. Yes. Mga mahal natin sa buhay, no? May mga paniniwala sila. Sino mag-share sa kanila? Tama. Kung ikakatwiran natin, di, mahal ko to, di ko kukontrahin, igagalang ko, irerespeto ko yung paniniwala nito, eh kung mali. Paano sila mapupunta doon sa dapat? Amen ho ba? Minsan mas respetado natin ang tao
kaysa sa pagrespeto natin sa Diyos. Respeto ko paniniwala mo. Mali nga eh. Dapat mas irespeto natin yung Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Hello? Yun ang totoong pag-ibig. No? Kasi ang pag-ibig, hindi na tutuwa sa mali. Yun po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6. Kung di ako nagkakamali ng verse. Amen ho ba? So pag mali, sorry, mayroong magagalit sa atin kasi minsan kukontrahin natin. Amen ho ba? Tulad doon sinabi ni Nanay Inday, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mali yun eh. Hello? Pero kinalakihan natin na aral yun. Amen ho ba? Lahat tayo halos galing dun. Pumupunas, nag-aalay, humahalik pa minsan. Pero Diyos-Diyosan po yun. Mali po yun eh. Amen? At hindi natin pwedeng igalang yung ganong paniniwala kasi magpapahamak po yun ng tao. Hello? Sabi ho ng Bible, kasuklam-suklam po yun. Galit po ang Diyos dun. Amen? So, nabanggit ko lang po. Dadaanan natin. Amen? Pinapaalalahanan lang po siguro tayo ng Panginoon. Know the truth and stand on the truth. Tayuan po natin yung katotohanan. May magagalit, yes. Pero si Lord ang bahala. Amen po ba? Amen. So, sige po. Pag-aralan po natin yung topic po natin. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Pakiyan natin start. Mag-lay down lang po ako ng mga foundational truth. Tapos pupunta tayo sa topic natin. Okay? May pupunta daw kay Jesus isang gabi. Sabi ng tao, Rabbi, alam ko na ikaw ay guro mula sa Diyos. So, meron pong guro mula sa Diyos. Yes. Meron din guro na hindi galing sa Diyos. Okay? For no one can do the signs that you do unless God is with him. Ang sikreto po, para malaman natin na totoong guro na galing sa Diyos, yung kausap natin, kapag siya po ay sinasamahan ng Diyos mismo. Amen ho ba? May mga signs, may mga miracles. Kasi, sinasamahan siya ng Diyos. Amen ho ba? Amen. Ating kasunod. Yan. Nakita daw ng mga tao yung boldness ni Peter and ni John na nagpipirit sa salita ng Diyos. Nalaman nila na sila ay hindi aral at hindi po untrained. Hindi sinanay at sila po'y namangha. At nalaman nila that they had been with Jesus. So, tingnan niyo po yung mga naka-highlight. Kanina, for God was with him. Ngayon po, they had been with Jesus. Okay? Ito po. The Lord was with Joseph. And he was a successful man. Gusto ko po idiin sa umaga na to, importante na ang tao ay sinasamahan ng Diyos
or nasa Diyos, may Diyos. Hello? And he was a successful man. At success po, konektado kapag kasama mo ang Diyos. Nakakatuwa si Sister Sheila no? Sabi niya last week, sobrang nagpapasalamat siya sa Lord kasi yung dalawang side ng family niya nakakilala sa Lord at naglilingkod. At sabi niya, yun talaga ang success. Tama po yun. Biblically speaking. Tulad sa buhay ni Joseph. The Lord was with Joseph and he was a prosperous man. Ano si Joseph dito? Alipin. Pero bakit sinabi, successful siya? Amen? Kasi ang number one basis na success, kapag ang Diyos kasama mo. Amen. Amen ho ba? Yan. Sabi yun na 2 Corinthians 5:17, if any person is engrafted, so amplified po to. Sa mga naghahalaman, alam nila yan, no? Engrafted kay Kristo. Siya po ay isang bagong nilalang. Kung makikita nyo po yung commonality ng mga sinabi kong verse, makikita nyo yung terminology na dapat tayo joined to the Lord. Dapat connected ka kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, dapat connected ka kay Lord. Alam nyo, kami po, ang kaya lang namin gawin, ituro namin kayo kay Jesus. Pero kayo po, yung ko-connect mismo kay Lord. Hindi po kami magdi-decide dun para sa inyo. Hello? It is a personal decision. Kung gusto mong kumonek kay Lord o hindi. At nakita natin yung mga benefits kanina na taong konektado sa Diyos. They became successful. No? Yung supernatural lang nangyayari sa buhay nila. At simple dahilan, bakit may ganon? Because they were connected to God. Nakakatuwa po, no? Tulad doon sinabi ko kanina, ang dami natin. And I believe each and every one of us may connection kay Lord. Iba-iba man. No? Yung dahilan kung paano tayo napunta sa gawain na to, tulad ni Nanay, no? Umigay siya ng tulong at ang nakita niya tutulong sa kanya, si Pastor John. Praise be to God. Iba ba yung paraan kung paano sila nakarating sa katotohanan? Iba-iba. No? Yung family ni Brother Joshua, praise God. Nakarating din sila dito sa truth. Dahil in-invite sila ni Brother Joshua. Di nila kaya tanggihan kasi bunso. Pero may plano po kasi si Lord sa bawat isa sa atin. Amen. No? Kaya kung paano ka nakapunta sa gawain na to, or kay Lord, hindi po tao ang nag-orchestrate. Hindi tao ang nagplano. Hindi tao ang may kagustuhan. Yes, gusto man namin, lahat ng kamag-anak namin, makakilala sa Lord. At minsan gumagawa kami ng paraan. Pero, si Lord pa rin, yung pinaka nag-architect kung paano tayo mapupunta kay Lord. Amen ho ba? Dati may religion tayo, okay na yun eh. Sa pananaw do iba, may relasyon naman ako sa Diyos eh. Nagsisimba ako every Sunday.
Umahalik pa nga ako kapag birthday ko. Ganun yung pananaw natin dati. Pero bakit napunta ka dito? Hello? Di mo ba tinatanong sa sarili mo, bakit ako nandito ngayon? Sabihin ko po sa inyo ang dahilan, Diyos kasi ang nagplano ng buhay mo. Amen ho ba? Hallelujah. So, nakakatuwa, no? We can connect to our Creator. Sabi ni Pablo, dati lihim daw to. Pero ngayon, hinayag na. Bukas na. Sabi po dyan sa Ephesians 1:9, making known to us the secret or the mystery of His will. Yung kalooban ng Diyos dati, taguyan. Pero ngayon, pinahayag na. Ano ibig sabihin ng will? Yung plano at purpose ng Diyos. At eto daw yun. According sa kanyang kagandahang loob, which He had previously purposed and set forth. Last time po, nagtuturo si Pastor John, di ba? Nag-meeting daw yung tatlo, the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, para sa punta dito ni Jesus. May verse pala na gano'n. Sa Revelation kasi yung sinabi ni Pastor John, eto, nakita ko dito. Sabi ko, ang gandang ipaliwanag dito. May kalooban ng Diyos, may purpose ang Diyos, dati tago. Pero ngayon, hinayag na. Kaya kung nagtataka ka pa, nagtatanong ka, ano ang plano ng Diyos sa buhay ko, ngayong umaga malalaman mo. Ano ang kalooban ng Lord sa buhay ko? Nakalagay po sa salita ng Diyos. Ito ang plano ko sa iyo. Ito ang kalooban ko para sa iyo. Tingnan natin yung kasunod na verse. Na pagdating ng tamang oras o yung fullness of times, pagsasamahin sa iisa lahat kay Kristo. Nakalagay po dyan, lahat na nasa langit at lahat na nasa lupa, pag-iisahin kay Kristo. Sino dito na kay Kristo na? Tatanungin ko kayo, yung mga bagay ba tapan langit, naging sa inyo? Parang duda kayo. Yung mga bagay ba na panlangit, naging sa inyo din? Naging sa inyo po. Bakit? Pinag-isa eh. Through Jesus, lahat ng mga heavenlies at lahat ng mga earthlies pinag-join together into one. At yun po nangyari because kayo po ay naging in Christ. Hello? Kaya pala sabi ni Pablo, no, sa Colossians chapter 3, if you are then risen with Christ, seek the things which are above. Panlangit. Kasi bakit? Hindi ka na lang tagalupa, tagalangit ka din. At dahil tagalangit ka, sa'yo yung mga bagay dun. Hello? Para di kayo masaya. Na para sa inyo yung mga bagay na panlangit. Pinag-aaralan ko, sabi ko, Lord, ano ba yung nasa langit? At ano ba yung mga nasa lupa?
Minsan yung iba sa atin, ayaw na sa lupa eh. Gusto na pumalangit. Kasi bakit? Magulo dito sa lupa. Pero through Jesus Christ, kung ano ang nasa langit, binaba niya dito sa lupa. Hello? Kaya pala nung nagpe-pray si Jesus, sabi niya, tinuruan niya yung mga disciples mag-pray. Your kingdom come, your will. Yung kalooban ng Diyos, mangyari on earth as it is in heaven. Hello? Sa langit ba kumpleto? Sa tingin nyo, sa langit malungkot? So yung kaligayahan na yun, galing sa langit, ibinaba ni Jesus dito. Tulad yung sinasabi ni Pastor John, hindi na po kailanman magsasara ang langit. Bakit po? May mga anak ng tao napapanik doon. Hello? Sino po dito pumapanik? Dalawin nyo naman yung bahay nyo doon. Bakit? Tagarong din kayo eh. Hello? Gamitin nyo rin yung mga gamit nyo doon. Kasi taga doon din kayo. At ibaba nyo rito. Hello? Spiritual na bagay po itong pinag-uusapan natin, mga kapatid. Yung success doon, dali mo rin dito. Yung mga miracles doon, dali mo rin dito. Yung mga spiritual na bagay doon, dali mo din dito sa buhay mo, sa lupa. Bakit? Available ang langit para sa'yo. Bakit? Because you were in Christ. Lahat po ng hindi ho natin kayang ano ba yung term na yun? Hindi natin kayang ubusin ang yaman ng langit kahit araw-araw binababa natin dito. Hello? Amen ho ba? Nakakatuwa kasi bakit? Nangyari ito dahil may isang Kristo na namatay para sa atin. At tayo naging kabahagi niya. You are in Christ. Sabihin mo sa katabi mo. Kung naki Kristo ka, available lahat ng bagay na panlangit para sa iyo. Nagpe-pray si Jesus before He was crucified. Sabi niya, hindi lang ako nagpe-pray para sa pansarili ko, kundi sa lahat ng maniniwala sa akin sa pamamagitan ng mga word ng mga disciple. That they all may be one as you, Father, are in me. Alam niyo po, tayo po ay naging kaisa ni Kristo, and even the Father is one with us. A prayer ni Jesus, lahat ng believers maging isa, tulad natin na iisa. Ano ibig sabihin? Kung ano meron ng Diyos, meron ka. Kung ano meron ang tatay mo, meron ka. Sabi nga ni Sister Lloyd, no? Sinabi nung sa prodigal son, yung panganay, lahat ng meron ako sa'yo. Alam niyo nangyayari sa atin? Lahat ng meron ang Diyos, meron ka din. Bakit? Iisa kayo. Dati,
maingat ako sa pagsasalita nito eh. Kasi bakit? May mga tao na hindi kayang arukin, nakaisa nila ang Diyos. Sasabihin nila, wala ka namang galak, Diyos yun eh. Wala ka namang respeto, si Kristo yung pinag-uusapan mo, tapos sasabihin mo, meron ka kung ano meron si Christ. Hindi ho tayo may gawa kung bakit nangyari yun. Si Jesus mismo, pinag-pray niya nga eh. Na tayo maging isa, tulad nila, na iisa. Hindi na po unity ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan po dito kung ano ang meron ng Diyos na nasa langit mangyari dito sa lupa. Yo, palakpakan natin si Lord. Bakit bumaba si Jesus dito? Para kung ano ang meron sa langit, maranasan ng mga tagalupa. Nung ginawa ng Diyos ang tao, ginawa ka tulad ng Diyos. Kaso hindi nangyayari na kung ano ang meron ng Diyos, yun din ang nangyayari sa tao. Bakit? Pumasok po ang kasalanan. Hello? Pero praise be to God, hindi natapos doon dahil si Kristo na walang kasalanan, bumaba. At tumira sa iyo at tumira sa akin. Hello? Sa tingin nyo, yung Jesus na nasa atin, pag nag-pray sa Ama, hindi ba ibibigay? Bakit? Pinakamamahal niyang anak yun. At ang good news, nakatira si Jesus sa iyo at sa akin. Hello? Amen ho ba? Nakatira ba si Jesus sa atin? At dami po nakalagay na verse na kapag tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, siya po ay mananahan sa atin. Nakalagay po dyan that they also may be one in us. With all due respect sa Diyos, dahil kalooban niya po ito, lahat na meron ng Diyos, meron ako. Meron ka. Pero si Pastor John, pero si Nanay Inday, meron tayong lahat. Bisan, tinitingnan lang natin yung meron sa ganito eh. Hello? Kala lang natin, ang kailangan natin sa Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, even the characters of God, you can have. Even the supernatural characters of God, we can have. Nagtataka ako sa mga disciples eh. Bakit? Sila nagpapagaling. Sila nagpapalayas ng demonyo. Tayo kaya sa Gracefield. Kaya ba natin yun? Hindi sa sarili natin, kundi dahil sa Kristo na nasa atin. Si Jesus yung anointed one. Amen ho ba? Tumira sa atin. Sabi ng Bible, we have also the unction from the Holy Spirit. Kung anong anointing, pero si Jesus, inanoint ka rin. Tumira din kasi sa atin yung Santong Espiritu. Anointed ka, sabihin mo sa katabi mo. Natutuwa ako kay Brother Rene kanina habang nagpapatotoo eh. Sabi niya, Lord, ano yung term niya? Pahiram mo nga sa akin yung kalakasan mo. Sabi ko, iba yun. Kasi pag pinag-usapan natin kalakasan ng Diyos, at tindi nun. Kalakasan ng Diyos, mapunta sa'yo. Walang limit yun. Kaya sabi niya, tinatamad man siya pumasok,
Pero nagkakaroon siya ng kalakasan para gawin yung dapat niyang gawin sa work. Ang sarap po nun. Bakit? Magiging effective ka sa work. Dahil dun. Amen ho ba? At ako po personally, I'm so excited para sa buhay ng mga kapatid ni Graceville. Habang inuunawa po natin na yung capacity na meron si Jesus is a possibility para sa iyo at para sa akin. At hindi nun. Yung capacity na meron si Jesus is a probability na mangyari yun sa buhay mo at sa buhay ko. We cannot imagine what can happen. Amen ho ba? And the glory which you have gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. Kakaiba yung prayer ni Jesus. Diyos sila eh. Diyos siya. Diyos ang Diyos Ama. Pero ang gusto ni Jesus, etong mga maniniwala, maging katulad, maging kaisa natin. Hello? A prayer ni Jesus, maging kamukha ka niya. A prayer ni Jesus, maging kamukha ka ng Diyos. At sa tingin nyo, nangyari ba yun? Nangyari po yun. It's a fulfillment. Dati nga mystery. Pero sabi ni Pablo, yung nasa heaven at nasa earth, pinag-isa. Kaya tayo po, heavenly citizen. Hallelujah. Lalakad po tayo supernatural. Ayaw ba natin o sa hindi, dahil ikaw yun, magyayari yun. Amen ho ba? Lalakad ka in success, in prosperity. Bakit? Because you are connected to God. Yes. Yes. Nakakalungkot po yung buhay ng Kristiyano na nanatili lang sa natural. Kahit available, yung supernatural. Amen ho ba? Ang pananaw lang, pandito sa lupa. Yung ibang kabataan nakakilala ko, ang plano lang nila sa buhay, makapag-asawa. Yun na target nila. Parang yun na-pick ng buhay. Ba, makapag-asawa lang ako, okay na. Di lang ho ganun ang buhay. Amen ho ba? Na para pag yun na-reach nila, okay na. Pero ang dami pong gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Do you believe? Yes. Tignan pa natin, ha? I in them, and you and me, that they may be one, that they may be made perfect in one. Talaga paulit-ulit. Prayer po to ni Jesus. Pinagdidiinan niya sa Ama. Lord, Ama, maging katulad mo itong mga maniniwala sa'yo. Maging katulad natin. Hello? Tignan pa natin. Eto po. So then, they are no longer two but one flesh. Pastor, sa pag-aasawa yan. Dadaanan natin. No? At dito yung bagong kasal. Kita ko si engineer. Si Sheila. Nag-pray si Jesus, na sabi ni Pablo, pinag-isa. Kaya tayo minsan, pinaghihiwalay natin yung panlangit at yung panlupa. Pinag-isa nga ng Diyos eh.
Sa pamagitan ni Kristo eh. Yes. Hello? Yes. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Huwag natin ihiwalay yung sarili natin sa panlangit. Bakit? Pinag-isa nga ng Diyos yun eh. Pastor, di ba sa pag-aasawa yan? Tignan natin yung verse. Doon sa mga umatin ng couples, partly dadaanan to. Yes, pag-aasawa, pero may sinasabi sa Ephesians. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Yun eh. This is a great mystery. Tagurin to. Lihim din to. Pero, I speak concerning Christ and the church. Ang pinag-uusapan pala dun, si Kristo at ikaw. Tayo. Yes. Kaya kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, pinag-isa yung langit, yung lupa, let no one separate. Amen ho ba? Pag sinabi kamukha mo si Kristo, pumayag ka. Bakit? Hindi ikaw nagpaisa dun eh. Pinag-isa kayo na Diyos. Hello? Magkamukha kayo ni Kristo, hindi. Ayaw mo pumayag. Banal yun ako. Binanal. Tama ba? Pinag-aralan natin, no? Noong mga Thursday, we have been made righteous. Amen. Righteous ka. Kung paano ang Diyos righteous. Banal ka kung paano ang Diyos banal. You are one. Kita nyo? Parehas. You are joined together. Amen ho ba? Daanan pa natin. Sabi niya, therefore, if any person is engrafted in Christ, he is a new creation. Alam nyo, nag-create pala si Jesus. May unang creation, may new creation. Ano yung kinrate ni Jesus? May sinabi siya sa Bible eh. And I say to you, also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Hello? Yung new creation pala, ano ba ibig sabihin ng create? Gumawa. Yung new creation pala, ikaw at ako. Amen. At sinabi ni Jesus, I will build my church. Kaninong church? Kay Jesus. Kanino ka? Kay Jesus. Hello? Amen? Right, di-divide natin. Noong sinabi pala ni Jesus to, ang nasa isip niya, pag-iisahin ko ang langit at ang lupa at ilalagay ko sa church. At tayo. Yes. Hallelujah. Praise God. And the gates of hell shall not prevail against it. Hindi ho magtatagumpay even the gates of hell sa buhay natin. Yes. Ibig sabihin, siya sabi kanina, Sister said, we are victorious. Papagtagumpay tayo. Amen ho ba? Amen. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Tignan niyo po to as Christ and the church. Okay? Mahalin daw ng mga lalaki, asawang lalaki, yung kanilang asawang babae, kung paano minahal ni Jesus yung church. Okay? Para daw i-present it to Himself a glorious church.
Ang plano talaga ni Jesus, church. Glorious. Yes. Walang spot, walang wrinkle. Paano nangyari yun? Ginawa ka ni Jesus na ganun. You are made righteous, you are made holy, you are made perfect. You have no spot, you have no wrinkle. Bakit? Tinanggal sa'yo lahat ni Kristo yun. Yung kasalanan mo, inalis. Yes. Amen ho ba? Si Kristo lahat may gawa. But at it should be holy and without blemish. Hindi papakasalan ni Kristo yung hindi niya kamuka. Kaya tayo naging kamuka ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, kamukha ka ni Jesus. Sobra naman yan, pastor. Kamukha ako ni Jesus. Hindi ikaw ang may gawa. Si Jesus mismo. Amen ho ba? Binibigay sa atin ni Lord, huwag natin tanggihan. Yung pinag-isa ng Lord, huwag natin paghiwalayin. Kamukha ako ni Kristo. Hindi dahil sa gawa ko. It is Christ who made this oneness in us. Hallelujah. Grabe ho yan. So, mahalin daw ng lalaki ang kanilang asawa as their own bodies. Hindi ibig pa ni Jesus yung katawan niya. Yes. So, iniibig ni Jesus yung church. Hallelujah. Wala daw tao na hindi umiibig sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kalagay niya sa ilalim, even as the Lord loves the church. Mahal na lalaki yung katawan niya. No? Kaya dapat mahalin niya daw yung babae. Tulad naman ni Jesus, mahal niya yung sarili niya, kaya mahal niya rin yung church. Grabe yung comparison, no? Mga kapatid. Pinapakita lang, grabe yung ginawa na pagmamahal sa atin ni Kristo. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Iisa kayo ni Kristo talaga. Walang duda. Amen? Yan, may picture ako. May gusto tayo i-derive dito eh. Kilala nyo ba yan? Sino yan? Mali. Sino yan? Si Rapunzel. Haba ng buhok ko. Si Delight, nasa karakter ni Rapunzel. Kaya pag si Delight lumalakad, ang haba ng hair. Walang makapipigil nun. Si Rapunzel ako. I'm in character. Tulad ng pinag-usapan natin, we are in Christ. You are in the character of Christ. Amen ho ba? Para mas maunawaan natin. Sino yan? Jollibee. Walang duda. May duda ba? Pero hindi yan si Jollibee. Tao yan na nakay Jollibee. Yes. Hello? Amen ho ba? Yes. Mascot lang yan eh. Di naman talaga yan si Jollibee. Pero pag sumayaw na yan, sasabihin mo, ang galing sumayaw ni Jollibee. Hindi si Jollibee sumasayaw. Yung taong nasa loob. Yes. Ganyan po ang nake in Christ. Pag kumilos si Jesus, kikilos ka din. Bakit? You are in Christ eh. Amen ho ba? At ang nakakatuwa dito, hindi lang nag-iisa si Jollibee. Ang dami. Tayo po lahat in Christ. Magkakamuka. Dahil lahat tayo, na kay Kristo lahat. Amen ho ba? Amen ho ba?
Pag tinanong, asan niya si Jollibee? Patay. Kaya pag tinignan ka, kapatid, you are in Christ. The character of Christ, yun yung nasa atin. We are one with Him. Hindi pwede paghiwalayin. Amen. Amen ho ba? Hindi pwedeng sumilip. Mabibisto kung sino ka. Hello? Mabibisto, peki pala. Amen ho ba? Dapat laging nakasuot. Let no one separate. Bakit Kristo ko, walang makapag-aalis dun sa akin. Yes. Hallelujah. Amen ho ba? Bakit Jesus ako. So even the character of Jesus will live through me. Kada lakad ko, dala-dala ko kung sino si Kristo. Bakit? Iisa kami. Hallelujah. Amen ho ba? Kanyang katindi yung pagiging isa natin kay Kristo. Yes. Hindi na ba magpe-fail, Pastor, kasi na kay Kristo? Hindi natin sinasabi yun. Kapag yung costume ba dumumi, ibig sabihin, hindi na siya si Jollibee. Yari, nadungisan, kumain na spaghetti, natapunan. Hindi na ba siya si Jollibee? Jollibee pa rin. Kaya minsan, tulad ng pinag-aralan natin, we fail at times, pero the character of God, character of Jesus, hindi yan nawawala sa iyo. Yes. Kamukha mo pa rin si Jesus. Amen ho ba? Hallelujah. At ang kagandahan na ito, hindi tayo gumawa eh. Yes. It is God Himself. It is Jesus Himself. Kaya hindi natin pwede tanggihan eh. No? Kapag sinabi, kamukha ko si Kristo according to the Word of God. Agree ka. Bakit? Si Lord at naglagay nun sa atin. Amen ho ba? Pag tumugtog na yung Jollibee song, sasayaw ka. Bakit? Yun ang pinapagawa eh. At kagandahan sa atin, through the power of the Holy Spirit, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, gagawin natin. Hello? Bakit? You have the character of Christ. You are in character of Jesus. Amen po ba? Sabi po na Jesus, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Yung mascot ba, pag tinanggal mo yung tao sa loob, gagalaw pa. Hindi na. Without Christ, wala ho tayo. Pero may good news ako sa inyo, hindi ka without Christ. Kasi nga, in Christ ka eh. Amen. So you can do everything because of Him who strengthened us. We can do all things through Christ who strengthened us. Magagawa natin lahat. Bakit? Because we are in Christ. Imagine niyo po yung puno, saka yung mga sanga. Yung puno, lahat na sustansya, nakakarating sa mga sanga. Yes. Pag sinabing sanga ng nara, bakit naging sanga ng nara yan? Kasi galing sa puno ng nara. Amen ho ba? Bakit sinabi tayo banal? Kasi konektado tayo sa banal na puno. Come on.
Bakit sinabi righteous ka? Kasi connected ka doon sa vine that is righteous. Yes. We are also spiritual being. Sabi natin, bakit? Konektado tayo doon sa spiritual na puno. Amen ho ba? Lahat ng karakter na meron yung vine, meron yung branches. Bakit? They are connected. Amen. They are one. Pag sinabi, puno, automatic, may vine, may branches. Amen ho ba? Yes. Hello? Connected ka kay Jesus. You are in Christ. So lahat na meron si Jesus, meron ka. Hallelujah. Praise God. Sabi po dyan, the moment that we were connected to Jesus, the fullness of His life flows to our entire being. Yung fullness po ni Jesus flows in our being. Tanggapin niyo po ito sa espiritu niyo. Yung fullness ni Jesus will flow in your life. Yung buhay niya will flow, will manifest sa buhay po natin. Magpo-flow po yan, whether we like it or not. Basta connected ka kay Kristo. Hello? Hallelujah. Amen. Konektado ka kay Christ, automatic ang blessing. Automatic ang healing. Automatic ang health. Automatic ang prosperity. Automatic ang joy. Automatic lahat kung ano meron si Kristo. Automatic meron din tayo. Because we are connected to Jesus. We are one with Jesus. We are in Christ. Hallelujah. Sabi sa John 1:16, and of His fullness we have received. Lahat po na meron si Christ, tinanggap mo kapatid. Tinanggap natin. Fullness. Lahat. Lahat na meron siya, tinanggap mo rin. And grace for grace. The abundance of grace, yan po ay binigay din sa atin. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Kundi yung fullness na ni Jesus, yung nakatera sa atin. Amen ho ba? Yes. Hindi na natin pinapasilip kung sino tayo. We allow God, we allow Jesus to have control in our life. Amen. Amen ho ba? Huwag kayo magtaka kung bakit kayo blessed. Huwag kayo magtaka kung bakit kayo nagpa-prosper. Yes. Bakit? Connected kayo with Jesus. Huwag din kayo magtaka na mangyari yung mga supernatural, mga miracles, mga healing, mangyari sa buhay natin. Bakit? Connected ka kay Jesus. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Pero natutunan ho ba tayo? Ganyan ho katindi yung pag-ibig ng Diyos. Kung ano meron sa langit, dinala niya dito. Pinatira dito. Hello mga taga-langit. I-enjoy lang po natin yung pagiging connected natin kay Jesus. Amen? Nangyari yun dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Hallelujah. Let us glorify the Lord. Tayo po tayo. Palakpakan nga natin si Jesus.